Hindi pa tapos ang laban para sa Iran. Ito ngayon ang hamon ng Supreme Leader ng Islamic Republic sa kanyang nasasakupan matapos ang mapangahas na pag-atake ng Israel sa Iran nitong Sabado. 5 mga sundalong Iranian ang nautas at maraming mga missile manufacturing facilities ang nawasak sa madaling araw na pag-atake ng 100 mga fighter jets ng Israel. Paano ba isinigawa ng Jewish state ang tumpak na airstrike? Ano naman kaya ang laban ng Iran kung sakaling gaganti sa Israel? Matitigil pa ba o liliyab na ang hidwaan ng dalawang bansa? Yan ang ating pag-usapan sa episode na ito. Isang buwan halos ang nakalipas bago tuluyang tinutuo ng Israel ang banta na babanatan ang Iran sa pagpapaulan ng huli ng daan-daang mga ballistic missile sa Tel Aviv at iba pang mga lugar sa Israel noong October 1. Bandang alas 2 ng madaling araw, ginulantang ng mga malalakas na pagsabog ang mga residente ng 3 mga probinsya ng Islamic Republic. Binayo na pala ng mga ballistic missile ng Israel ang 20 mga target sa mga probinsya ng Tehran, Ilam at Khuzestan. Sa video na ipinalabas ng IDF, ipinakita ang paghahanda ng mga crew at mga piloto ng mga fighter jet na gamit sa raid. Kabilang sa mga piloto na sumabak sa airstrike ay mga babae. Ayon kay IDF spokesperson Brigadier General Daniel Hagari, ang operasyong ito ay binansagang Day of Repentance. Anya, pagsisisihan ng Iran at ng kanyang mga galamay ang pakikidigma ng mga ito sa Israel mula noong October 7 ng nakaraang taon. Tiniyak ni Hagari na mapipilayan ang kapabilidad militar ng Iran. Ayon sa mga ulat, gumamit ang Israel ng RAX ballistic missile at Golden Horizon missile sa pagtudla sa mga anti-air defenses, radar system at missile manufacturing sites sa Tehran at 2 pang lalawigan. Kapansin-pansin na ang mga uri ng sandatang ito ay tinukoy sa umano'y intel report ng Israeli battle plan na tumagas at kumalat noong nakaraang linggo. Paano isinagawa ang pag-atake? Mula sa Israel, lumipad ng mga 1,700 kilometers ang mga eroplano patungo sa kanilang target. 3 mga uri ng eroplano sa IDF inventory ang ginamit. Lumipad mula sa Nevatim Air Base ang mga F-35 Adir. Mula naman sa Ramon Air Base ang mga F-16 Sufa. Umalis naman mula sa Hatzerim at Telnof bases ang mga F-15I Raab. Ayon pa sa mga ulat, posible umano na mahigit kalahati sa buong formasyon ay ginamit bilang air defense screen at mga 40 lamang ang ginamit sa pagpapakawala ng mga missile. Ito ay kahit wala namang masyadong air force ang Iran. Ang tanging air assets ng Islamic Republic ay mga pinaglumaan at inayos na lamang na US F-5 jets na bigay ng Amerika bago pa ang Islamic Revolution noong 1979. Isinagawa ang operasyon ng 3 bugso sa loob ng 4 na oras. Sa unang bugso na naganap pasado alas 2 ng madaling araw, 12 ng mga aeroplano ang bumira sa mga SAM at radar sites ng Iran. Dahil RAX missiles ang ginamit, posibleng pumwesto ang mga aeroplano mga 200 kilometers mula sa Iran saka nagpaputok. Binanatan ng mga RAX ang mga radar sites at missile defenses sa mga target malapit sa kanluran ng Iran, kaya ligtas ang mga ito laban sa mga anti-air defenses na Islamic Republic. Dahil napilayan na sa anti-air defense capability, sumunod naman ang 2 pang bugso. Binira ng mga ito ang base militar at pati paggawaan ng mga missile at mga drone. Inupakan din ang isang missile factory sa Shiraz at isang drone factory sa Arak. Binayo din ang mga target sa mga syudad ng Sanjab at Kermanshah. Gumamit din ng AWACS o aerial radar na uri ng eroplano ang Israel. Habang nagaganap ang pag-atake sa Iran, hiwalay na grupo ng mga Israeli jets ang bumayo sa pinagkukutaan ng mga alipores ng Iran sa Syria at Iraq. Kasabay nito, mga 2 o 3 tanker din ang nag-refill ng gas ng mga eroplano sa ibabaw ng Syria at Iraq. May mga report na nagsasabing ang bansang Iraq ang naging staging point o lunsaran ng mga eroplano papunta sa Iran. Gayunpaman, nakashuffle pa rin kahit papaano ang Iran. Nagmistulang advertisement sa anti-air defense capability ng Iran
ang matagumpay na pagsalag ng Babar 373 Missile Defense Battery sa mga misil na pinaulan ng mga Israeli jets. Sa Tehran, isang video ang napatunayang nagpapakita ng pag-resback ng Iranian Air Defense sa Israel gamit ang kanilang malakas na Babar 373 at Russian-made na S-300 missile battery. Walang inilabas na mga kuha ang Israel o ang Iran mismo sa nangyaring operasyon ng Jewish state. Ayon sa report ng BBC, ilan sa mga eroplano ay pumasok sa airspace ng Iran at nagpakawala ng mga ballistic missile. Isinara ng Iran ang kanyang airspace madaling araw nitong Sabado. Sa real-time feed ng flight tracking app na Flight Radar 24, kapansin-pansin na halos walang flight ng mga eroplano sa Syria, Iraq at buong Iran. Ayon pa sa mga Israeli official, inilunsad ang pag-atake matapos ang ilang linggong masinsinang pagdesisyon ng mga opisyal. Kumonsulta din daw ang Israel sa mga kaalyado tulad ng Amerika. Pero pinakamabigat na indikasyon na nalalapit na ang Israeli response nang biglang pinutol ni US Secretary of State Antony Blinken ang kanyang dapat sanay isang linggong paglilibot sa Middle East. Ilang araw lang matapos siyang bumisita sa mga kaalyado ng US sa gitnang silangan, dumiretso si Blinken sa London. Doon na siya nakipagkita sa mga kaalyadong Arabo. Tinapos ng Israel ang pag-atake bago mag-umaga sa Iran o alas 11 ng umaga dito sa Pilipinas. Matapos ang operasyon, naglunsad ng security assessment si Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang mga opisyal ng IDF sa loob ng Kiryat Air Base bunker. Noong linggo, nagpalabas ng pahayag si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Anya, matagumpay ang ginawang pagpilay ng Israel sa lakas militar ng Iran. Tinawag niyang isang pugita ang Islamic Republic. Sinabihan din niya ang mga Iranian na ang kanilang pamahalaan ang ugat ng kaguluhan sa Middle East. Sa kanyang unang pahayag matapos ang insidente, mariing kinundi na ni Iranian Supreme Leader Ali Khamenei ang pangyayari. خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه. بانان ایران رو نمیشناسن. ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. Nagbabala din siya na ipaghihiganti ng kanyang bansa ang 5 mga miyembro ng Revolutionary Guards na nasawi. Ayon pa kay Khamenei, inaasahan nang ipagyabang ng Israel ang nangyari. Pero may napansin ang mga eksperto sa naging pahayag ng Iranian Supreme Leader. Sa isang pambihirang pagkakataon, inamin ng Iranian Supreme Leader na malaki ang naging pinsala ng airstrike, kaya di ito dapat ipagkibit balikat lamang. Dinalaan ni Khamenei ang Jewish state na gaganti ang Iran sa tamang panahon at pagkakataon na kanyang naisin. Sa pahayag na ito ni Khamenei, tila nabilaukan ang mga umaasang yun na lang ang gantihan ng dalawang bansa at di napatulan ng Iran ang Israel. Pero sa mga nakakaalam sa hilatsa ng namumuno sa bansang iyon, malabo na palampasin ng mga ito ang nangyari lalo't may nasawi. Ito'y kahit pa ipinaalam naman ng Israel sa Iran sa pamamagitan ng ibang bansa noon pang Biyernes ang napipintong pag-atake. Kakasakaya ang Iran at tutuhanin ang kanyang mga banta? Yan ang dapat nating abangan.